Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinututulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Felicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat na mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "O ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kaya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi na nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat walang magagawa kung kayo'y humiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkaloob sa inyo. Napaparangal ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayan na kayo'y mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong at ganoon din patuloy na nakikiisa sa atin sa ating Facebook Live. Magandang umaga din. Mga kapatid, tayo'y nasa ikalimang linggo sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Ang ganda ho ng ating mabuting balita ngayon na nagsasabi sa atin kung paanong tayo bilang mananampalataya, ito ho ang praktikal na sinasabi ni Jesus, na tayo'y lumapit sa Kanya. Sinabi ni Jesus, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa puno ay magbubunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay nagpapahiwatig sa atin ng napaka-praktikal na bagay upang makita natin kung paanong hindi dapat tayo umihiwalay sa Ama, na siya ang puno ng ating pananampalataya. Sapagkat katulad ng isang sangang napahiwalay sa puno, pa ang nangyayari? Natutuyo, namamatay, at sa bandang huli ay nalalan. Mga kapatid, dalawang mahalagang bagay ang paunawa sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Una ay pagkapit. Kinakailangang mahigpit ang pagkapit natin sa puno na siyang daan upang tayo ay magbunga. Sinho ninyo, praktikal ho. Pagkakita ho ninyo ang puno, kapag ang sanga ay nabali, sabihin nating naputol. Kita ho ninyo unti-unti. Pagka ito'y nabali at maliit ang kapit sa puno, unti-unti hong unti-unti hong namamatay. Sa bandang huli ay nalalag na. Meron din ho sa buhay natin pananampalataya. Pagka tayo'y unti-unting napahiwalay sa Diyos, unti-unting lumalayo sa Kanya, unti-unti din tayong nauuhaw. Unti-unti din tayong nakakaramdam ng kung ano-ano mang mga bagay na problema. Unti-unti din tayong nadidiliman.
sa bandang huli, kapag tayo ay hindi bumabalik sa Kanya, tayo ay namamatay. Hindi sa physical na anyo, hindi namamatay sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, kailangan nakakabit tayo palagi sa puno. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng sigla. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya kung gusto nating hindi tayo tumatahak sa dilim, huwag tayong bumitaw sa puno siyang nagbibigay sa atin ng liwanag ay kay Jesus. Pangalawa ay pagmamahal. Kung paano tayo minahal ng Diyos na siya ang puno, ganun din sana ang ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat siya lang ang tunay na magkakaloob ng biyaya sa atin. Mga kapatid, practical din ho ang sinasabi sa atin na Jesus. Sa pagkapit natin sa Kanya, hindi lang basta tayo kumakapit. Naroon sana ang ating pagmamahal sa Kanya. Practical na bagay na nararanasan natin bilang mga tao. Kapatid, ito'y paunawa sa atin. Kumakapit lang ba tayo dahil may kinakailangan tayo? Kumakapit lang ba tayo dahil may natatanggap? Ba ho yung kumakapit ka dahil naroon yung pagmamahal mo? Pa rin ho yung kumakapit ka dahil nakukuha mo ang pangangailangan mo. Marami ho sa atin mga ganong tao ngayong panahon. Kumakapit dahil may nakukuha, pero mahal ba? Kumakapit dahil may pangangailangan. Pero ang tanong, mahal ba? Kumakapit dahil ang kinakapitan ay nasa pwesto. Mahal ba? Kumakapit dahil merong siyang gustong makuha o marating sa buhay. Ang tanong, mahal ba? Kapatid, ganun din sa buhay natin, pananampalataya. Hindi nagiging matibay ang ating pananampalataya kung tayo'y basta na lamang nakakapit, pero walang pagmamahal. Kung tayo'y basta na lamang nakakapit dahil merong tayong nahihita, pero walang pagmamahal. Hindi nagiging matibay ating pananampalataya. Kung ganon ang basihan ng ating pagkapit sa Diyos. Makapit, pero walang pagmamahal. Kumakapit dahil lamang ay nakukuha. Kumakapit dahil may gustong marating. Kumakapit dahil may hidden agenda. Tayo mga kapatid, paunawa sa atin na Jesus bilang mga sanga. Kumapit tayo ng may pagmamahal. Na alam natin na sa pagkapit natin sa Diyos, hinahayaan natin ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng biyaya. Hinahayaan natin siya mismo ang gumalaw para sa atin. Dahil natigit sa lahat, alam natin na mahal tayo ng Diyos. At pangalawa nating gagawin sa pagkapit natin, dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos, na kailangan din, naroon din ang ating pagmamahal sa Kanya. Naroon din ang pagbibigay natin ng ating sarili. Lamang Diyos ang siyang aantay natin. Hindi lamang ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin. Hindi tayo rin, sa pagkapit natin sa Kanya, tayo rin mismo, ibibigay din natin ang ating sarili. Tayo rin mismo, ibibigay din natin ang ating pagmamahal.
paalala sa atin, Jesus. Sana bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Kristo, sana ang maging ugali natin, makapit tayo dahil gusto nating ay makuha. Kumakapit lang tayo dahil gusto nating may mapagmamalaki. Sana mga kapatid, kumakapit tayo dahil ang atin ay ipadama din ang ating pagmamahal sa Kanya. Pagkapit at pagmamahal ang magiging daan upang tayo bilang mananampalataya ay magbunga sa pamamagitan ng Jesus, ng Diyos, sila ang puno at tayo ang mga sanga. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsisikap ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Pong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob,
Sama-sama natutulog ang ating mga kahilingan sa panalang itinuro sa ating ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng inyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at mga pangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pater kang San Jose, Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinututulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Felicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinasagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat na mga Pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod
nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa puno'y manatili, siya'y sa atin lalapit. Mahubog ang alwalhati. Alleluia. Alleluia. Hallelujah! Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, "O ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kaya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi na nanatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat walang magagawa kung kayo'y humiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong kaibigan at ipagkaloob sa inyo. Napaparangal ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napapatunayan na kayo'y mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong at ganoon din patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live. Magandang umaga din. Mga kapatid, tayo'y nasa ikalimang linggo sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus. Ang ganda ho ng ating mabuting balita ngayon na nagsasabi sa atin kung paanong tayo bilang mananampalataya, ito ho ang praktikal na sinasabi ni Jesus, na tayo'y lumapit sa Kanya. Sinabi ni Jesus, siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang nananatili sa puno ay magbubunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay nagpapahiwatig sa atin ng napaka-praktikal na bagay upang makita natin kung paanong hindi dapat tayo humihiwalay sa Ama.
na siya ang puno ng ating pananampalataya. Sapagkat katulad ng isang sangang napahiwalay sa puno, pa ang nangyayari? Natutuyo, namamatay, at sa bandang huli ay nalalanta. Mga kapatid, dalawang malagang bagay ang paunawa sa atin ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Una ay pagkapit. Kinakailangang mahigpit ang pagkapit natin sa puno na siyang daan upang tayo ay magbunga. Sinhunin ninyo, praktikal ho. Pagkakita ho ninyo ang puno, kapag ang sanga ay nabali, sabihin nating naputol. Kita ho ninyo unti-unti. Pagka ito'y nabali at maliit ang kapit sa puno, unti-unti hong unti-unti hong namamatay. Sa bandang huli ay nalalag na. Pero din ho sa buhay natin, pananampalataya. Pagka tayo'y unti-unting napahiwalay sa Diyos, unti-unting lumalayo sa Kanya, unti-unti din tayong nauuhaw. Unti-unti din tayong nakakaramdam ng kung ano-ano mang mga bagay na problema. Unti-unti din tayong nadidiliman. Sa bandang huli, kapag tayo ay hindi bumabalik sa Kanya, tayo ay namamatay. Hindi sa physical na anyo, hindi namamatay sa ating buhay pananampalataya. Mga kapatid, kailangan nakakabit tayo palagi sa puno. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin sa buhay. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng sigla. Sa puno na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag. Kaya kung gusto nating hindi tayo tumatahak sa dilim, huwag tayong pumitaw sa puno siyang nagbibigay sa atin ng liwanag, ay kay Jesus. Pangalawa ay pagmamahal. Kung paano tayo minahal ng Diyos na siya ang puno, ganun din sana ang ating pagmamahal sa Kanya. Sapagkat siya lang ang tunay na magkakaloob ng biyaya sa atin. Mga kapatid, praktikal din ho ang sinasabi sa atin na Jesus. Sa pagkapit natin sa Kanya, hindi lang basta tayo kumakapit. Naroon sana ang ating pagmamahal sa Kanya. Praktikal na bagay na naranasan natin bilang mga tao. Kapatid, ito'y paunawa sa atin. Kumakapit lang ba tayo dahil may kinakailangan tayo? Kumakapit lang ba tayo dahil may natatanggap? Ba ho yung kumakapit ka dahil naroon yung pagmamahal mo? Pa rin ho yung kumakapit ka dahil nakukuha mo ang pangangailangan mo. Marami ho sa atin mga ganong tao ngayong panahon. Kumakapit dahil may nakukuha. Pero mahal ba? Kumakapit dahil may pangangailangan. Pero ang tanong, mahal ba? Kumakapit dahil ang kinakapitan ay nasa pwesto. Mahal ba? Kumakapit dahil merong siyang gustong makuha o marating sa buhay. Ang tanong, mahal ba? Kapatid, ganun din sa buhay natin, pananampalataya. Hindi nagiging matibay ang ating pananampalataya kung tayo'y basta na lamang nakakapit, pero walang pagmamahal. Kung tayo'y basta na lamang nakakapit dahil merong tayong nahihita, pero walang pagmamahal. Hindi nagiging matibay ating
pananampalataya. Kung ganon ang basihan ng ating pagkapit sa Diyos. Makapit pero walang pagmamahal. Kumakapit dahil lamang may nakukuha. Kumakapit dahil may gustong marating. Kumakapit dahil may hidden agenda. Tayo mga kapatid, paunawa sa atin na Jesus bilang mga sanga. Kumapit tayo ng may pagmamahal. Na alam natin na sa pagkapit natin sa Diyos, hinahayaan natin ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng biyaya. Hinahayaan natin siya mismo ang gumalaw para sa atin. Dahil natigit sa lahat, alam natin na mahal tayo ng Diyos. At pangalawa nating gagawin sa pagkapit natin, dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos, na kailangan din, naroon din ang ating pagmamahal sa Kanya. Naroon din ang pagbibigay natin ng ating sarili. Lamang Diyos ang siyang aantay natin. Hindi lamang ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin. Hindi tayo rin, sa pagkapit natin sa Kanya, tayo rin mismo, ibibigay din natin ang ating sarili. Tayo rin mismo, ibibigay din natin ang ating pagmamahal. Paalala sa atin, Jesus, sana bilang bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Kristo, sana ang maging ugali natin, makapit tayo dahil gusto nating may makuha. Kumakapit lang tayo dahil gusto nating may mapagmamalaki. Sana mga kapatid, kumakapit tayo dahil ang atin ay ipadama din ang ating pagmamahal sa Kanya. Pagkapit at pagmamahal ang magiging daan upang tayo bilang mananampalataya ay magbunga sa pamamagitan Jesus ng Diyos, sila ang puno at tayo ang mga sanga. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Habang nagkakatipon tayo bilang isang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bukasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tingnan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, wala kaming magagawang anuman. Wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsisikap ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nang may kababaan ng loob, sama-sama natutulog ang ating mga kailingan sa panalangin itinuro sa ating ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng inyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Mayroong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.